Tapos na nga ang training namin sa Fukuoka at ngayon ay pupunta na kami ng Saga. Ang dating mga gusaling nakikita namin ay napalitan na nga ng mga bundok. Sa totoo lang, na-excite na akong makita ang countryside ng Japan. Habang pinagmamasdan ko ang train station nila, hindi ko mapigilang maisip na parang nasa loob ako ng isang anime. Ang target city ko talaga ay Osaka dahil may mga kaibigan na ako ron. Pero hindi nga sa lahat ng pagkakataon ay nakukuha natin ang gusto natin at napunta nga ako sa Saga. At alam ko soon, malalaman ko rin kung bakit ako dito dinala. After all, his plans are always better than mine. Kaya pinagdadasal ko na lang talaga na sana soon malaman ko kung bakit ako dinala sa Saga. At update ko na lang kayo pag nalaman ko na. May kasama ako papunta ng Saga, kaso parehas kami hindi magaling sa direksyon. Kaya isang beses hindi kami nakapagpalit ng train at nagulat na lang kami na yung sinasakyan namin pabalik na naman ang Fukuoka. Buti na lang nakapagtanong kami sa mga Japanese na nakasabay namin. Natatawa talaga ako pag naalala ko. Pero kasi pag nasa ibang bansa ka, minsan expected na talaga na maliligaw ka. At nang makababa kami ng train ay sinundo na nga kami ng staff from our company. Siya ang sasama sa amin papunta sa aming apartment. At ito na nga ang tutuluyan namin ngayon at sa mga susunod na buwan. Napakalapit lang ito sa train station. Mga 5-minute walk lang ata. At sa wakas nakarating din kami. At ito ang aking apartment. Konting pasilip. Susunod, itutur ko kayo dito. Ito ang labas ng aming apartment at napakalapit lang namin sa 7-Eleven kaya ang saya-saya ko. Pagod at gutom na kami kaya kakain muna kami sa ramen shop na nirecommend ng company staff na kasama namin. At nasaya ako dahil ang sarap nitong na-order ko. Nakalimutan ko yung tawag, gutom na kasi ako. First time ko maninirahan mag-isa at sa ibang bansa pa, kaya halong excitement at kaba ang nararamdaman ko. Dito sa Japan, kadalasan self-service ang mga cashier, kaya buti na lang may kasama talaga kaming staff para tulungan kami sa lahat. At sa naman ay nag-grocery kami. Bumili ako ng tubig, ulam at syempre, bigas. Habang namimili kami ng mga gamit para sa apartment at mga pagkain sa grocery store, unti-unti na nagsisink in sa akin na I'm really living independently now. Na ngayon wala na akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko. Alam kong marami akong matututunan this year dito sa Japan. And I really thank God for giving me this opportunity. Kaya samahan niyo ako Explorein natin ang Japan. Hanggang dito na lang muna. See you sa next video.